Magandang araw, kami ang pangkatsyam na binubuo ng mga miyembro na sina John Mark Isada, John Ray Simoya at Micah Marie Trinidad. Sa presentasyong ito, aming tatalakayin ang kahulugan, kahalagahan, hadlang at pagpapaunlad sa interkultural na pakikipag-ugnayan. Ang salitang interkultural na pakikipag-ugnayan ay tumutukoy sa mga relasyon, pakikisalamuha at komunikasyon sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. Ito ay naglalayong magbigay daan sa pag-unawa at respeto sa pagkakaiba-iba ng mga kultura at tradisyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng interkultural na pakikipag-ugnayan dahil ito ay nagbibigay ng pandaigdigang kapayapaan, pag-unawa at respeto sa iba, napapalago ang kaalaman tungo sa ibang kultura at pag-unlad sa sarili sa pagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa kultura at tradisyon ng iba. Mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang kultura. Ilang halimbawa nito ay ang pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng ibang bansa, pati na ang kanilang tradisyonal na pagkain at kasuotan. Sa pamamagitan ng interkultural na pag-uugali, lumalago ang ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba. Ang pagdiriwang ng pista sa isang kultura ay mahalaga dahil nagpapakita ito ng pasasalamat at pagkakaisa ng komunidad. Ito rin ay nagpapalaganap ng kultura at tradisyon na nagbubukas ng mga oportunidad para sa pakikipagkapwa at pagkakaisa at nagpapalakas ng samahan sa loob ng isang lipunan. Ang pagkain ay hindi lamang sustansya. Ito rin ay bahagi ng kultura sa isang bansa. Sa Pilipinas kilala ang adobo, sa Japan ang ramen, sa France ang macaroons at sa Canada ang poutine. Ang bawat isa ay nagpapahayag ng kahalagahan ng lokal na karanasan at tradisyon sa pagkain. Ang tradisyonal na kasuotan ay hindi lamang isang simpleng damit. Ito ay nagpapahayag ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan sa isang bansa. Sa bawat tela, disenyo at estilo, ipinapakita ng tradisyonal na kasuotan ang pananaw at mga paniniwala ng mga taong nagdadala nito. At ngayon, dako naman po tayo sa mga hadlang sa pakikipag-ugnayang interkultural. Sa pagtalakay na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pangunahing hadlang na hinaharap ng mga bawat individual sa lipunan. At narito naman ang mga halimbawa ng hadlang sa pakikipag-ugnayang interkultural. Narito ang wika, pagkakaiba ng paniniwala, ugali, rasismo, at kakulangan ng kaalaman sa kultura ng iba. So, isa sa mga hadlang ay ang wika. Ang pagkakaiba ng wika at paraan ng pakikipag-usap ay maaaring maging hadlang sa mas malalim na ugnayan at kooperasyon. Kung wala ang wika, maaari itong magresulta sa pagka-misinterpret at hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakaiba ng paniniwala ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pakikipag-ugnayang interkultural. Halimbawa, ang pagkakaiba ng paniniwala ukol sa relihiyon ay maaaring maging isang malaking hadlang sa pagitan ng mga kultura. Ang pagkakaiba sa ugali ay isa pang mahalagang aspeto na maaaring maging hadlang sa pakikipag-ugnayang interkultural. Halimbawa, ang mga pagkakaiba sa mga paraan ng pakikitungo sa nakakatanda ay maaaring magresulta sa hindi pagkakaunawaan sa bawat pamilya at individual. So, ang rasismo naman ay malaking hadlang sa pakikipag-ugnayang interkultural. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at tensyon. Mahalaga ang pagiging bukas palad at pag-unawa sa iba't ibang kultura. Ang panghuli ay ang kakulangan ng kaalaman sa kultura. Ito ay malaking hadlang sa pakikipag-ugnayang interkultural. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at misinterpretasyon. Mahalaga ang pag-aral at pag-unawa sa iba't ibang kultura upang magkaroon ng mas malalim na ugnayan at kooperasyon. Pagpapahusay ng interkultural na makikipag-ugnayan. Interkultural na ugnayan, pang-unawa, respeto, oportunidad sa hanap buhay, kapayapaan, pagkakaisa, personal na pag-unlad, kaalaman, kasanayan, positibong pagbabago.
Kaalaman sa wika. Ang wika ay pangunahing kasangkapan sa interkultural na ugnayan. Nagbibigay daan ito sa mas malalim na pag-unawa at positibong relasyon sa iba't ibang kultura. Ekspresyon ng muka. Ang ekspresyon ng muka ay mahalaga sa pakikipag-usap, lalo na kapag ibang lengguwahe ang kausap, dahil ito ay nagpapadama ng kahulugan at emosyon, nagbibigay ng dagdag na konteksto at nagpapalakas ng ugnayan at pagkakaintindihan. Kaalaman sa kultura ng iba. Mahalaga na malaman natin ang kultura ng iba upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa at respeto, at buksan ang mga pinto para sa ugnayan at pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba. At ang panghuli, ang pagkakaroon ng bukas na isip. Napakahalaga na buksan natin ang ating isip sa pagkakaroon ng ibang kultura upang mapalawak ang ating pangunawa sa iba't ibang tao at kultura. At yun lamang, maraming salamat sa pakikinig.